bata, tayo ngayon nasa Kindergarten Term 1 Week 6. Ang ating content focus ngayong linggo ay meron akong pandama na tumutulong sa akin upang matuto. Ako si Teacher Judy at sabay-sabay tayong matuto habang naglalaro, umaawit, nagkukwento at nagsasaya. Sa ating mga aralin, matututunan natin ng mga bagong letra, bilang, kulay, hugis, bahagi ng katawan, kalikasan at marami pang iba. Kaya ihandangin niyo mga mata para tumingin, mga tenga para makinig, isip para matuto at mga kamay para makilahok. Huwag kalimutan i-like, share, at i-subscribe ang channel natin para hindi nyo ma-miss ang ating mga bagong kindergarten learning videos. Tara, handa na ba kayong matuto? Samahan niyo na si Teacher Julie. Learning competencies. Identify the body parts and their functions. Describe objects based on attributes such as shapes, sizes, uses, and others, using senses and body parts. Term 1 Week 6 Day 1. Mensahe. Meron akong dalawang mata. Nakakita ako gamit ang aking mga mata. Mga bata, meron ba kayong mga mata? Ano ang makikita natin sa ating paligid? Ano ang mangyayari kung hindi ka nakakita ng maayos sa klase? Paano nakakaapekto ang mahinang paningin sa ating pagkatuto? At ano ang maaari mong gawin kung meron kang malabong paningin? Mga bata, kailangan nating alagaan ang ating mga mata sa pamamagitan ng huwag masyadong malapit sa telebisyon o gadgets tulad ng cellphone. Magpahinga at kumura palagi. Magpatingin sa ophthalmologist kung kinakailangan. Kung nakaramdam kayo ng pananakit ng mata o panlalabo nito. Term 1 Week 6 Day 2. Mensahe. Meron akong dalawang tainga. Nakakarinig ako dahil sa aking mga tainga. Mga tanong. Ano-ano ang inyong naririnig mga bata? Maaari niyo bang sabihin ngayong araw? At ano naman ang maaaring mangyari kung hindi tayo nakakarinig ng maayos sa ating paaralan o kaya sa bahay? Ano-ano ang ibig sabihin ng kahulugan ng bawat tunog? Maaari ba nating talakayin ngayong araw?
Maraming mga halimbawa ng tunog at kahulugan nito. Ang una ay sirena. Ito ay senyales ng kaguluhan o emergency. Ikalalawa naman ay kalembang. Nakita na ba kayo nito mga bata? Ito naman ay senyales ng may gawain o pagtitipon o merong meeting noong unang panahon. Ikatlo naman ay busina, babala o paalala sa kapwa nating mga motorista. At ang ikaapat ay bell sa paaralan. Meron ba kayo ito sa inyong mga paaralan? Ito ay senyales ng pagsisimula o pagtatapos ng klase. May mga tunog naman tayo na mula sa kalikasan tulad ng ibon o hangin. Ayan, munting paalala mga bata. Huwag makinig ng sobrang lakas na tunog gamit ang mga headphones at mga wireless headphones. Linisin at ingatan ang ating mga tenga. Makinig na mabuti at may pag-unawa. Term 1, Week 6, Day 3, mensahe. Meron akong ilong. Nakakaamoy ako gamit ang aking ilong. Mga tanong, ano ang kaya nating amuyin gamit ang ating ilong? Mga bata, nakaamoy na ba kayo ng mabangong bulaklak? At pagkain na masarap? Nakaamoy na rin ba kayo ng mabangong pabango? O nakaamoy na kayo ng masangsang na basura? O isang usok? Bakit kaya minsan hindi tayo nakakaamoy? Maaring dahil sa una ay meron tayong sipon o ubo. Ikalawa naman ay tayo ay allergy sa alikabok, usok at bulaklak. O maaari namang sobrang lakas o sobrang baho na ng ating naaamoy. May problema tayo sa ilong o sa sinus. Maaari tayo mapakonsulta sa doktor kung may nararamdaman tayong ganito mga bata. Term 1, Week 6, Day 4, mensahe. Ginagamit ko ang aking dila sa panlasa. Ang dila natin ay mayroong 5 panlasa. Ang una ay nandoon sa likod ng ating dila. Nakakalasa ito ng mapait. Mga bata, ano yung mga pagkain na nasahan yung mapait? Sunod naman, nasa gilid ng ating dila ay maasim. Ano naman ang mga pagkain na maasim? Ang sunod naman natin ay nasa gilid din ng dila, maalat. Nakakain na ba kayo ng maalat na pagkain? Sunod naman ay nasa dulo ng ating dila ay ang matamis. Alam ko, gusto nyo ang mga matatamis na pagkain. Ano-ano ang mga matatamis na pagkain na inyo na nakain? Ano ang lasa ng asukal? Ito ba'y mapait, maasim, maalat, o matamis? Ano naman lasa ng kape? Manggang hilaw, kalamansi, ampalaya, tsokolate at yelo? Nakatikim na ba kayo ng ganito mga bata? Anong pagkain ng matamis? At ano ang pagkain na maasim? Ano ang pagkain na maalat? At ano ang pagkain na mapait? Tingnan natin ang mga larawan mga bata. Ito ay mga pagkain na matamis tulad ng leche flan, cake, mangga, saging na saba, candies, at ubi halaya. Ito naman ang mga pagkain na maasim. Kalamansi, sampalok, suka, manggang hilaw, pinya, at sinigang. Ito naman ang mga pagkain na maalat tulad ng tuyo, daing, pusit, itlog na maalat, chicharon, at bagoong. Ito naman ang mga pagkain na mapait. Ang ampalaya, nakakain na ba kayo nito? Kape, yelo, tsokolate, dahon at ang talong. Term 1, Week 6, Day 5, mensahe. Nakakaramdam at nakakahawak ako sa pamamagitan ng aking kamay.
Tinutulungan ako ng aking mga kamay kung ang bagay ay magaspang o makinis, matigas o malambot o malamig. Ang aking mga kamay tumutulong sa akin araw-araw upang makahawak, magsulat at gumuhit, kumain, maligo at mapangalagaan ang aking sarili sa paglalaro at sa pagtulong sa paglilingkod. Mga tanong, anong parte ng katawan mo ang makinis at magaspang? Ano naman ang parte ng katawan mo na matigas at malambot? Paano mo malalaman kung isang bagay ang malambot at magaspang? Maaari ba natin talakayin ngayong araw? Mga bata, para naman sa inyong gawain. 1. Kulayan ang mga bagay na iyong nakikita. Maaari mo bang kulayan ang mga bagay na iyong nakikita ngayon sa screen? Mahusay! Gawain 2. Iguhit sa kahon ang mga bagay na iyong naririnig. Marunong ka bang gumuhit? Tara, umpisa natin ang pagguhit. Iguguhit natin ang mga bagay na ating naririnig. Gawain 3. Lagyan ng check ang mga bagay na iyong naaamoy. Kayang-kaya niyo ito, mga bata. Gawain 4. Bilugan ang mga bagay na iyong nahawakan.